Okay, heto na nga no. Itong Malacanang ay nag-react na po sila dito sa mga ex-Marines na nag-e-expose sa flood control anomaly dito sa mga male-maletang inihatid ng iba't ibang mga kawatan sa gobyerno. Si Auntie Claire nag-react na. At sinabi ni Auntie Claire na scripted raw ito. At ang script raw ay para raw tinatawag niya na parang magulo raw yung script. At hindi siya naniniwala. Syempre hindi naman siya maniniwala na yung mga ex-Marines na kumakampi kay Orly Guteza, na umamin itong mga ex-Marines na sila yung mga escort ni Zaldico dito sa paghatid ng mga male-maletang pera. Sabi ko, si Auntie Claire, hindi mo ba nakita yung mga pictures, Auntie Claire? Hindi, tinatanong ko lang si Auntie Claire kasi nabanggit niya na scripted raw yun at hindi raw pang sinabi pa niya na hindi raw pang award. Yung mga gumagawa ng film ng mga industry na hindi raw pang winning award. Hindi raw pang FAMAS award. Ang sa akin naman, ewan ko lang. Syempre, i-deny nila. Pero, kung makikita mo doon sa mga ebidensya, sa mga affidavit ng mga ex-Marines, kitang-kita doon. Paano nyo ma-deny na nandoon yung mga pictures? Pati yung mga ICC na mga judges. Yung isa doon, yung si Chantal, nandoon. Di ba? At alam ko naman na hindi lang ito ang kanilang ebidensya. Hintay-hintay ka lang, Claire. Kasi alam ko, si Zaldico, meron yang ebidensya na mas malala pa. Baka magulat ka na lang. Kasi nagre-react na sila dito. Pati itong si Ping Lacson, sablay rin ang kanyang reaction patungkol dito. Halatang halata na may pinagtakpan. Ako rin, nadismaya rin ako kay Ping Lacson kasi Blue Ribbon Committee siya dapat sana, i-welcome niya. Sabihin niya sana na, oy, at least merong mga bagong developments. Merong mga ex-Marines na nag-e-expose dito at yan ay welcome natin. Dapat ganun sana. Ina-expect ko yan na ganun ang sasabihin ni Ping Lacson. Pero alam mo ba yung sinabi niya? Titingnan muna natin kung may kredibilidad ba yung mga nag-e-expose. So meaning to say, titingnan mo yung mga ex-Marines kung may kredibilidad. Mga ex-Marines nga yun di ba? Pero si Madriaga na isang preso na hold-upper, preso. No, kasi yun ang bintang nila kay VP Sara. Noong sinabing self-confessed bagman na si Madriaga, mas yun pa ay may kredibilidad na isang preso at hold-upper. Pero itong mga ex-Marines, titingnan muna natin kung meron bang kredibilidad. Ay, naku, grabe talaga itong administrasyon na ito. Hindi mo talaga itong mga administrasyon natin, hindi mo talaga maaasahan na sila po ay para sa taong bayan, para sugpuin itong korupsyon na lumalala sa bansang ito. Di ba? Like mo na, bago ko i-play itong video na ito, i-like mo na at i-share para marami ang makaalam na ito na pala ang mga nangyayaring kabalastugan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo para updated kayo dito sa ating mga trending na mga issue ngayon. Okay? So heto po yung reaksyon ng Malacanang na nagbigay siya ng hint na nasa likod ng pagdinig kay PBBM sa flood control scandal. Duterte na naman ang pagbibintangan. Ito, panoorin natin. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Tinatawag niyang lousy script. Yung script ninyo, hindi lousy. Yung script ninyo, sige, lousy yung script. Kasi walang picture. Meron pa ka doon eroplano at helicopter, mga maleta na napicturan yung pera nandoon sa loob ng maleta. Tapos sasabihin mong lousy ang script. Yung script ninyo kay VP Sara, hindi lousy? Nagtatanong lang ako Hindi pang award winning. Hindi raw pang award winning. Kasi magaling kayo magdrama. Di ba? Yung mga script ninyo pang award winning. Kasi si Duterte, hinuli ninyo, pinunta niyo doon sa dahig, yun ang hindi lousy script. Itong ginawa nila, lousy ito. Auntie Claire naman. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan.
Hindi pinalampas ng Malacanang ang mga bagong akusasyong umano'y mastermind si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdideliver ng mali-mali. Hindi raw malinis yung script, sabi ni Auntie Claire. Hindi raw malinis. Ano yung malinis para sa'yo? Yung kay Hindi, nagtatanong lang ako. Yung kay Madriaga, yun ang malinis para sa inyo? Ha? Isang preso yung malinis. Pero yung ex-marine, lousy. Ha? Ayan o. Ini-vlog ko yan kaninang umaga. Oh. Ayan o. Grabe no. Oh. May picture, may aeroplano, may pera sa labas ng may mga tao. Oh. Tapos sasabihin mong lousy ang script. Oh. Kung bakit hindi nyo, yung mga taong nakikita dyan sa picture na yan, bakit hindi nyo ipapatawag? Oh, Ping Lacson. Kung ikaw ay matino na Blue Ribbon Committee Chair, lahat ng nasa picture na nakikita nyo dyan, bakit hindi nyo ipatawag? Para matanong po ninyo kung totoo ba yung picture na yan. Sasabihin na naman ninyo, AI yan. Ay, nako. Ang pera sa mga politiko para sa umano'y kickbacks sa flood control Ayan, projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pawang kasinungalingan lamang ang mga paratang na ito sa Paano naging kasinungalingan yan? 11 ex-marines? May picture? May picture ni Orly Cotesa? May picture sa loob ng maleta na may pera? Tapos sasabihin ninyong sinungaling? Tapos yung kay Madriaga na wala kayong ebidensya, yun ang hindi lousy. Pangulo. Ayon sa Malacanang, ipapaubay na lamang nila sa mga otoridad ang investigasyon sa isyung ito kung mayroon bang mga nararapat na makasuhan sa mga nagpapakalat ng maling... Imagine that one, ha? Itong mga ex-marines na ito na sinusugal nila ang kanilang buhay. Okay? Sinusugal nila ang kanilang buhay para lamang makatulong sa bansang Pilipinas. Kasi nga, sobrang malala na ang ating korupsyon dito sa Pilipinas. Pero kung sino yung mga nagsasabi ng totoo, yun pa ang kakasuhan nila. Ganyan na ba ang gobyernong ito? Impormasyon. Nandiyan ang NBI, nandiyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Sinabi na, obligasyon raw ito ng NBI. Baka sabihin mo muna, Auntie Claire, obligasyon ito ng NBI para suriin ito kung totoo ba ito o hindi. Hindi mo dapat kasuhan ka agad. Di ba? Unfair naman siguro dito sa 11 na Marines na nag-e-expose. I-check muna natin sila. Di ba mas mabuti kung i-check muna natin kung ito ay may katotohanan o lahat ng ito ay pawang kasinungalingan o gawa-gawa lamang. Saka ninyo kakasuhan at ikulong. Di ba? Di ba what if totoo? Ikukulong natin kaagad? Kawawa naman ito mga ex-marines na ito na kung totoo ito, be. Di ba? Yan ang hirap sa'yo, Auntie Claire eh. One-sided ka kasi. Sa puwet ni BBM ka kasi nakatilap eh. Ay nako. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Nang tanungin kung sino ang pinaniniwalaan ng palasyo na nasa likod ng pagpapakalat ng anyay fake Si Duterte. Si Duterte na naman yan. Kahit nakakulong si Duterte doon sa The Hague, si Duterte na naman ang may gawa nito. Yan ako niya. Yung kasalanan na itong lahat, ibuhos na lahat kay Duterte. fake news laban sa administrasyon. Sagot ni Yusek Castro. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. Hindi rin pinatulan ni dating Philippine National Police Chief General at ngayon ay Metropolitan Manila Development Authority. By the way, highway ha, kasali pala si Torre dito sa listahan na ito ng mga ex-marines ha. Nabanggit rin ang pangalan ni Torre. Tanong natin kay Torre. Torre, may maleta ka ring natanggap? Nagtatanong lang tayo ha. General Manager Nicolas Torre ang pagbanggit sa kanyang pangalan sa joint affidavit na nilabas ni Attorney Baligod. Alam mo, nakita ko rin yung affidavit na napakarami ng pangalan na involved, no? Allow me please to reserve my comments regarding that matter kasi hindi nga natin alam kung yan ay kaya nilang isubstantiate at tataasan nila ng kamay para sila ay mag-subscribe dyan. Baka mamaya at the end of the day sasabihin joke only yan eh. Di ba? So it's really... Naging joke only na merong pictures. Merong ebidensya. Hindi kayo makakalusot dito. non-issue right now for me because hindi naman akong bida dyan. Napakarami ng pangalan dyan. Batay sa naturang affidavit, kasama umano si Torre sa nakapulong noon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Patay tayo dyan. Torre, nag-usap-usap raw kayo ni Martin Romualdez? May baleta bang nilagay? Tatanggap? Ha? Nagtatanong lang ako, Torre. Kaya pala,
Kaya pala, nung time na hinuli nila si Tatay Digong, may paano ka pa, ha? Kakaladkirin ko yan. Oh. Malaki pa ng bayad. Oh, di umano, ha? Sabi nila. At dating Congressman Saldico sa isang bahay sa Bel Air. Kaugnay ito ng aligasyon, Grabe. may nangyari umanong bayaran sa ICC investigators para sa investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nel Maribujo, UNTV News and Rescue. Grabe yan, ha? Oh. Siyempre, ang administrasyong ito, i-deny talaga nila yan. Siyempre, normal na yan na i-deny nila, no? Pero ang sa atin lang dito, sana naman, kung kayo po ay neutral o hindi kayo bias, pansinin nyo ito. Di ba? Sasabihin pa ni Auntie Claire na trabaho na sa NBI para hulihin itong mga taong ito. Mali ka dyan, Auntie Claire. Di ba? Bakit hindi muna natin imbestigahan sila kung nagsisinungaling ba itong mga ex-marines na ito o nagsasabi ba ng totoo? Kasi, if we are for the good of this country, at kung gusto nating malaman kung sino ang mga nagnakaw ng flood control anomaly, dapat muna imbestigahan natin. Hindi muna natin kakasuhan o ikukulong, hulihin. Di ba? Unfair yan sa mga ex-marines. Di ba? So, parang may nakita akong sablay ni Auntie Claire. Sablay talaga yung kanyang statements. Ewan ko na lang, no? Kasi, eto pa. Hindi, syempre, hindi ito trabaho ni, ng Malacanang, ni BBM. Kasi sabi nila, nagtatrabaho raw si BBM. So, syempre, trabaho ito ng Blue Ribbon Committee. May video akong ipapakita sa inyo na kung saan ay inambush interview itong si Ping Lacson. Patungkol po dito sa pag-expose nitong mga 11 ex-marines. Okay? So, tinanong si Ping Lacson na ito ba'y makakatulong sa Blue Ribbon Committee mo? Kasi sa totoo lang, no, kung ikaw Blue Ribbon Chair ka, malaking tulong po ito na ma-solve ang issue ng flood control anomaly. Malaki po ito, di ba? Kung ako ang Blue Ribbon Chair, magiging masaya ako dito na may bagong lumitaw na umamin. Pero tingnan nyo kung ano ang sinabi ni Ping Lacson. Ito, panoorin natin. Wait muna. Wait. I-edit ko muna ito, Baka makapiright tayo. Wait muna. Yan. Ayan, play. Solution si Senator Amy, gusto niyang investigahan po ng Senate yung allegations ng 18 allegedly Marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of resolution. In fairness to Senator Amy, gusto niyang paimbestigahan yung Marines, 11 Marines na umamin. Consistent si Senator Amy, hindi po siya natatakot na kahit masangkot ang kanyang kapatid dito, gusto niyang paimbestigahan, At considering na itong si Senator Amy, hindi po ito Blue Ribbon Committee Chair. Pero siya na Blue Ribbon Committee Chair, trabaho niya ito, ang dami pa niyang pasakalye. Grabe itong taong to. The resolution. And let's find out kung saan committee i-refer. Pero sir, nung narinig niyo yun, ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Opo. Ako kasi pag mayroong information in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, Ano ba yung credibility ng source? So meaning to say, questionin mo pa yung mga ex-marines? Mga ex-marines po ito. Pero si Madriaga na preso at hold up, yun pa yung may credibility. Hindi, kasi parang halata na Kasi kung si BP Sara, kung merong mga bagong witness, okay sa inyo. Di ba? Talagang pinapansin talaga kagad. Pero itong 11, imagine 11 po itong mga taong ito. Pwede man ninyong itong tanungin? Makikita man sa kanilang pananalita kung nagsisinungaling sila o hindi. Di ba? ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2. Alam nyo, nung panahon ni Goteza, doon pa lamang obvious na yun Binabaliwala lang ninyo. Ito pa kayang 11 na ito sa tingin ko nakokonsensya na itong 11 na ito kasi may picture sila, Ping Lacson. Tapos sasabihin mo walang credibility? B1, B2, di ba yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion.
So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So Burgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army, to conduct record check and background investigation on the 18 Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, hindi, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO. Baka sisiraan na naman May ninyo initial yan, ha? information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the Armed Forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Army. Pero syempre yung PNP at Philippine Navy, sip-sip rin kayo sa administrasyon eh. Malabo pa rin yan eh. Kung yan ang gagawin mo, na gagawa ka ng parang background check dito sa 11 na dyan palang bias na eh. Kasi kung ang magba-background check, tauhan pa rin ng administrasyong ito, wala pa rin. Di ba kasi yung Philippine Navy, syempre, kakampiyan ng Pangulo. Syempre, takot rin sila. Alam ko na ang istorya nito. Alam ko na kung anong mangyayari dito. Sisiraan na naman nila ang mga background ng mga ito analysis ko lang, posibleng mangyayari ito. Na sisiraan nila itong mga Philippine ex-Marines na ito. Sisiraan nila ang mga background nito.